Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay ipinapatuloy natin ang ating malalim na pag-aaral sa angkan ni Yeshua ang Mesiyas. Tinitingnan natin ng partikular ang Mateo Kabanata 1, versikulo 3 hanggang 5. Makikilala natin ang pangalawang babaeng hentil na nakalista sa family tree ni Yeshua. Mababasa natin na si Peretz ang ama ni Hezron, si Hezron ang ama ni Ram, si Ram ang ama ni Amminadab, si Amminadab ang ama ni Nakshon, si Nakshon ang ama ni Salmon, si Salmon ang ama ni Boaz. Pansinin ang detalyeng isinama ni Mateo. Ang ina ni Boaz ay si Rachab. Sa ating pag-aaral sa Josue Kabanata 2, ipinakilala sa atin si Rahab na isang masamang babae, tagapangalaga ng bahay tuluyan sa Jericho. Naligtas siya mula sa ganap na pagkawasak ng lungsod na iyon nang pumanig siya sa Israel. Bakit siya naligtas? Dahil pinili niyang maniwala na ibibigay ng Diyos ang lupain sa kanyang bayan. Matapos ang pagbagsak ng Jericho, nagpakasal siya kay Salmon. Malinaw na tinanggap ang pananampalatayang Judyo. Ito ay isang makapangyarihang paalala na tayo rin ay maaaring mapabilang sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa Diyos at sa kanyang salita. Nang maharap sa mga katotohanan, pinili ni Rahab na maniwala. Mayroon tayong ganoon ding pagpipilian ngayon. Ngayon, nais ko munang huminto sandali at magtanong sa inyo. Sa pagtingin ninyo sa kwento ni Rahab, aling bahagi ng kanyang hakbang ng pananampalataya ang pinakatumitimo sa inyong sariling buhay? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at sumagot sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig kung paano nakaapekto ang kanyang kwento sa inyong paglalakbay. Katulad ni Rahab, mayroon kayong pagkakataon na piliing maniwala at maligtas. Ang pagsasama sa kanya sa linyang ito ay nagpapakita na anuman ang inyong pinagmulan, maaari kayong magkaroon ng lugar sa pamilya ng hari. Sa pagpapatuloy ng teksto, makikita natin na si Boaz ang naging ama ni Obed, na ang ina ay si Ruth, isa pang babaeng hentil mula sa Moab. Si Obed ang ama ni Yishai at si Yishai ang ama ni David na hari. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pangalang ito, itinatatag ni Mateo ang legal na pundasyon para kay Yeshua. Bilang direktang descendant ni Haring David, ipinapakita kung paano ang plano ng pagliligtas ng Diyos ay laging umaabot sa mga taong pinipiling maniwala. Manatili sa amin habang patuloy nating tinutuklas ang maharlikang linya ng ating Mesiyas.